paano nga ba mamili dito sa butika sa Japan? So, tignan natin. So, ayan. Kailangan mo ipasok dyan sa machine na yan yung resetang binigay sa'yo ng doktor. Then, bibigyan ka nilang number. So, tapos, hahanapan ka nila ng parang record mo, medicine record or medicine booklet dito sa Japan. Usually, yung mga bata dito, or even matatanda ay meron yan. So, ayan, hintayin mo na lang tawagin yung number mo. So, ayan, pag tinawag na yung number mo, papaliwanag nila sa'yo yung mga nakasulat dun sa prescription na binigay sa'yo. Usually naman, tatanungin ka nila kung marunong ka mag-Nihongo o gusto mo pang ipatranslate yung prescription na binigay sa'yo. So nga pala dito, usually sa Japan, yung mga gamot, pagka sila na mismo yung nagmi-mix. Katulad niyan, 3 gamot yan, sila na mismo yung gumagawa ng mixture at nakalagay sa isang lalagyan para mas madali mong mapainom sa bata, or hindi mo na kailangan magtimpla the right way. Hindi mo na kailangan magtimpla nung gamot na yun, sila nang bahalang gumawa sa'yo. Tapos pati yung label dun sa pinakabaso kung ilang ml yun, ilalagyan na nila yun ng mark. Not only sa mga sa mga liquid, pati sa mga granules or powdered, sila na rin mismo yung nagbi-mix nun. At ibibigay nila sa'yo yun ng naka-pack na. Ganun dito sa Japan. Antibiotic yata ito. Pinagsama-sama na daw yung 3. Ganito yung usually gamot dito. So, ayan. 3 klase kasi ito. So, yung 3 klase na to parang sa ubo, sipon, tapos may antibiotic na kasama kasi 7 days na iti-take ni Rizzy 2 times a day. So, ayan siya. Yung 3 na yan. Pinagsama-sama na nila. Sila na rin nagbi-mix. Ganito yung tsura ng kusuri nila dito or medicine. So, ito siya. Ito siya. Ayan. Nakaganto siya. Usually, pagka nagbibigay sila ng gamot, nakaganto na siya. Naka-ready na siya. So, ayan. Pwede mo siyang i-mix sa any liquid. Ayan. Ayan yung antibiotic nila. So, ayan. Naka-prepared din talaga siya. Nakahati-hati na siya. Hindi ka na magtatakal. Hindi ka na magsusukat. Sila, ayan na siya. So, ayan. Thank you for watching. Arigatou gozaimasu.